Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanaluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway paghindapating maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili.
Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag, yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Walang idalaw. Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinakalugdan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Magandang umaga po. Ngayong araw pong ito, ipinagdiriwang po natin yung kapistahan ng Transfiguration, pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon. Ang magandang unang tanong sa atin sa araw na ito, bakit kaya nagkaroon ng Transfiguration? Bakit nagkaroon ng karanasan ng pagliliwanag ng bagong anyo yung ating Panginoon? Yung isa pong dahilan daw kung bakit nagkaroon ng ganitong karanasan kasama ang ilang mga alagad ay para palakasin po yung loob ng mga alagad ng ating Panginoon kasi nanghihina na yung loob nila. Bakit nanghihina yung loob nila? Kasi bago po mangyari yung Transfiguration, ang sinasabi po ng ating Panginoon,
sa mga alagad niya, daranas siya ng paghihirap at pagpapakasakit. At nung marinig ito ng mga alagad, hindi sila makapaniwala. Kasi si Jesus, pinapaniwalaan nila na siya yung tagapagligtas. At kung siya yung tagapagligtas, siya yung Mesiyas, paanong siya makakaranas ng paghihirap at pagpapakasakit? Hindi makapaniwala at hindi maintindihan ng mga alagad yung sinasabi ng ating Panginoon at dadaranasin ng ating Panginoon. Kaya yung Panginoon, kahit hindi nila sinasabi yung kanilang panghihina ng loob, yung kanilang pagdududa, yung Panginoon po, nakikita kung ano yung nasa loob nila. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Yung ilang mga alagad, isinama niya sa bundok ng Tabor upang makita yung kanyang transfiguration. Upang ipakita, kumbaga, yung foretaste ng kanyang kalwalhatian. Upang lumakas yung kanilang loob, upang magpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon at sumama kung saan man siya dadalhin ng kanyang misyon. Ano pong unang mahalagang ipinapakita sa atin ito? Yung Panginoon po, bago tayo isugo sa ating mga misyon, siya ay nagpapalakas sa atin. Pinapalakas niya po yung loob natin. Ano lang po yung kailangan nating gawin? Sumama sa Kanya, sa bundok ng Tabor, sa experience ng pananalangin. Sumama tayo at pumunta kung nasaan yung ating Panginoon para mapapalakas niya yung kalooban natin upang magagawa natin ng mabuti yung ating mga misyon. Nangyari po yung transfiguration sa bundok ng Tabor at inihahanda po sila sa panibagong bundok na kanilang kakaharapin, ang bundok po ng Kalbaryo. Hinahanda tayo ng ating Panginoon para sa ating mga misyon, sa ating mga buhay. Yun po yung unang napakahalagang ipinapahayag ng karanasan ng transfiguration. Mayroon tayong Diyos na pinapalakas palagi yung loob natin upang hindi tayo sumuko sa pagsunod sa Kanya. Yung ikalawa pong gusto kong pagnilayan natin, matapos pong maranasan nila Pedro yung transfiguration, ang sabi po ni Pedro, Panginoon, pwede bang dito na lang tayo? Gagawa ako ng 3 kubol para sa inyo. Yung parang sinasabi niya, dito na lang tayo, Panginoon, maganda yung karanasan dito, maligaya. Hindi ho ba ganun tayo kapag tayo'y nagbabakasyon? Kapag nagbabakasyon tayo sa ibang lugar, masayang-masaya tayo. At kapag malapit nang matapos yung bakasyon, parang gusto natin sabihin, dito na lang tayo, huwag na tayong bumalik. Huwag na tayong bumalik sa mga trabaho, sa pag-aaral natin. Masaya yung karanasan. Pero hindi naman tayo pwedeng manatili na lang sa pagbabakasyon. Kailangan nating bumalik sa ating trabaho. Yung mga mag-aaral, kailangan bumalik sa pag-aaral para sa ikabubuhay nila at ikabubuhay ng mga taong mahalaga sa kanila. Ganon din po yung mga alagad yung ating Panginoon. Hindi sila pwedeng manatili sa bundok ng Tabor upang manatili na lamang doon at maranasan yung kaligayahan ng transfiguration. Kailangan po nilang bumaba upang magpatuloy sa kanilang misyon. Magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita. Magpatuloy sa kanilang misyon na magpagaling ng may mga karamdaman, magdala ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi po sila pwedeng manatili doon dahil meron silang misyon na kailangan ng mga taong paglilingkuran nila. Ganon din po sa ating mga buhay. Merong mga experiences ng transfiguration na gusto nawa nating patagalin pa. Pero mga minamahal kong mga kapatid, napakahalagang matandaan natin, hindi pa tayo pwedeng manatili doon. Kailangan patuloy tayong bumaba dahil patuloy tayong tinatawag ng ating Panginoon na magmisyon, na magdala ng Kanyang pagliligtas dito sa mundong ito. Yung huling tanong sa atin, yung mga alagad, umakyat sila sa bundok ng Tabor para ma-experience yung transfiguration. Tayo po ba, ang tanong sa atin, paano natin patuloy na mararanasan yung ganitong karanasan ng mga alagad sa ating mga buhay? Kailangan pa ba nating lumayo? Kailangan pa ba nating mamundok para maranasan yung ganitong karanasan? Ang sagot po sa atin ay hindi na.
Yung isang kahulugan po ng pananalangin ay pagtataas ng ating puso't isipan sa Diyos. Yun po yung isang pagtataas. Kumbaga parang pag-aakyat din sa bundok, pag-aakyat ng ating sarili sa Panginoon upang patuloy tayong makatagpo ng ating Panginoon. Kapag tayo'y pumupunta dito sa simbahan, yun po ay isang ginagawa natin. Itinataas yung ating mga sarili para maranasan ang ating Panginoon. Kapag tayo'y nasa bahay natin, naglalaan ng panahon sa pananalangin, patuloy nating iniaakyat yung ating mga sarili sa ating Panginoon para maranasan ang kanyang pagpapalakas ng loob. Kaya ito po yung mahalagang patuloy na imbitasyon sa atin. Patuloy tayong magtaas ng ating mga sarili kahit nasaan tayo. Iangat natin ang ating mga puso't isipan upang makatagpo ang ating Panginoon. Upang ang ating Panginoon na palaging gusto tayong makatagpo, mapalakas yung ating kalooban sa bawat araw, mabigyan tayo ng pag-asa sa mga pagkakataon na may mga pagsubok sa ating mga buhay, upang tayo matapos niyang bigyan ng lakas at pag-asa, makapagpatuloy tayo sa ating misyon na nakakapagbigay buhay at kaligtasan sa ating mga buhay at sa mga buhay ng mga taong ating nakakatagpo. Amen. Sa pagbabagong anyo, inihayag ng Ama ang kalwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kalwalhatian, subalit sa ating paghihintay sa kaharian, manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kalwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng nilulahating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito. Natitipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo, amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Bukas palad naming alay, mga bungang ito, ang
sa lupayan mo, pati puso namit isip, laan din sa'yo, nang magbago't maging ilaw, gabay tulad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal, sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal, ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin, ay maparam nawa sa sinag niyang maningning, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, Papa, at ni Jose na aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng nilaob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin at paalala. Nawa tayo ay lumapit sa ating Panginoon palagi, iakyat ang ating puso't isipan upang tayo ay mapalakas ang ating Panginoon, mabigyan ng pag-asa upang mapagpatuloy natin ang mga misyon natin sa mundong ito. Yung Diyos po palaging nagbibigay ng pagpapala na kakailanganin natin para sa ating mga misyon. Ang kailangan po nating gawin, sumama at magbukas ng ating sarili upang tayo ay tunay na mabigyan ng Diyos ng sapat na lakas at biyaya sa ating pagmimisyon sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.